Sa video natin ngayon, explain ko sa inyo ang ating start-stop motor control diagram. So makita nyo dito sa start-stop natin, mayroong mga symbol dito. So explain ko sa inyo ito kung saan dito makikita yan sa magnetic contactor, overload relay at push button. So bago tayo magsimula ng start-stop motor control, kailangan nyo muna matutunan kung paano magbasa ng diagram. So sa ating diagram dito, mayroon tayong stop na push button. So ito yung stop natin na push button. Ito ay normally closed. So kulay red ang ating stop na push button dito. So makita nyo, ang contact niya dito sa ilalim is naka-close yan. Kaya tinatawag yan na normally closed. Ngayon, dito naman tayo sa start natin na push button. Ito ay kulay green. So ang ating start na push button is normally open to. Makita nyo dito, ang contact niya sa ilalim is hindi yan nagkadikit, kaya tinatawag to na normally open. Kapag mag-wiring tayo ng start-stop motor control, kailangan talaga natin dito ang normally open at normally closed. Kasi kapag start yan parehas, hindi gagana yung start-stop natin. Kapag parehas stop din, hindi pa rin yan gagana yung ating start-stop motor control. So kailangan talaga natin dito ang stop natin normally close at ang start natin is normally open. Dito naman tayo sa auxiliary contact ng magnetic contactor. So dito yan makikita sa ating magnetic contactor. Ibig sabihin ng symbol nito is normally open. Ito ang auxiliary contact ng magnetic contactor. Makita nyo ang symbol na to, ito yung magnetic contactor. So sa auxiliary contact natin normally open, ito ay 13 at dito sa kabila 14. So dito naman tayo sa symbol na to, ito ay holding coil ng magnetic contactor. So makita nyo, dito natin yan makita sa magnetic contactor E1 at E2. So ibig sabihin yan, kailangan natin to supplyan ng 220 volts para gagana yung magnetic contactor natin dito. Ngayon dito na tayo sa symbol na to, ito ay normally closed ng overload relay. So ito yung overload relay symbol natin dito. So dito 96, 95. So dito natin yan makikita sa overload relay. Mayroong normally closed dito 95, 96. So dito natin yan makikita. So ngayon, paano nga ba gagana itong ating start-stop motor control dito? So ito yung supply natin na line 1 at supply na line 2. So unahin muna natin dito ang supply natin na line 2. Ang line 2 natin na supply is dito dumaan sa overload relay normally closed. So dahil normally closed yan, so ang line 2 natin na supply is makadaloy dito papunta sa ito. So waiting na itong ito natin dito, ang kailangan na lang natin dito is yung line 1 is makapunta dito sa E1. So ngayon, yung line 1 natin dito na supply is dadaan to dito sa stop natin na push button. Dahil normally close yung stop natin na to na push button is makadaloy dito yung line 1 natin na supply papunta dito sa start natin. So ngayon, hanggang dito lang muna siya sa start natin dahil naka-open pa yung contact natin dito sa start na push button. So kapag i-start natin yan, yung contact niya dito is mag-close yan. So dadaloy na yung line 1 natin dito papunta sa E1. So ngayon, dahil yung E1 at E2 natin dito is na-supplyan ng 220 volts, so gagana na yung magnetic contactor dito, nag-hold na yung coil sa ilalim. So dahil nag-hold na yung coil sa ilalim, itong auxiliary contact natin dito, normally open, maging close na yan. Start natin dito is trigger lang to dito para mag-hold yung coil dito. Kapag nag-hold na yan, maging close na dito ang auxiliary contactor normally open. So lilipat yung supply na line 1 dito na dadaan. Dahil mag-close na yan, so automatic mag-hold na permanently na yung magnetic contactor dito. So ngayon, kapag i-stop natin yan, so itong push button is papunta to sa baba, maging open na yan. So ang line 1 is din dito na lang. So automatic reset yung magnetic contactor, bibitaw na yung nag-hold dito. So ngayon, kapag nag-trip off yung overload relay natin dito, so automatic itong pin dito sa gilid is tatago to dito. Automatic yan, nag-trip off na yan. So kapag nag-trip off yung overload relay natin dito, so itong close maging open yan. So ang line to natin na supply is hanggang dito na lang. So automatic mag-reset na naman yung magnetic contactor, bibigay naman yung nag-hold na coil dito. So kailangan natin to i-reset, tapos start natin ulit para gagana naman ang magnetic contactor. So sa next video natin dito is mag-wiring na tayo ng start-stop motor control dahil na-explain ko na sa inyo kung paano basahin ang diagram, kung paano ito gagana.